Magandang araw mga kaalaman na hinog. Nag-a-apply ka ba ng credit card o mayroon ka ng hawak ngayon? Alam niyo ba na ang credit card ay parang isang double-edged sword? Kapag ginamit ng tama, ito ay napakalaking tulong. Ngunit kapag napasubo ka sa mga patibong nito, maaari itong magdulot ng malaking problema sa iyong pananalapi. Oo mga kaibigan, maraming mga hidden charges at mga diskarte ang mga bangko upang kumita mula sa iyong credit card usage. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga patibong ng credit card na dapat ninyong iwasan. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano mo maproprotektahan ang iyong sarili mula sa mga financial traps na ito. Pang-una sa ating listahan, mataas na interest rate o finance charge. Ito ang pinakamalaking patibong ng credit card. Kapag hindi mo nabayaran ng buo ang iyong balance every month, papatawan ka ng finance charge na maaaring umabot ng 3% hanggang 60% bawat buwan. Ibig sabihin, sa isang taon, ang interest rate ay maaaring umabot ng 36% hanggang 60%. Halimbawa, kung may utang kang 10,000 pesos at hindi mo ito nabayaran ng buo, sa loob ng isang taon, ang 10,000 na iyon ay maaaring maging 16,000 na. Ang solusyon, bayaran ang buong statement balance bago ang due date. Huwag hayaang mag-accumulate ang interest. Pangalawa sa ating listahan, ang patibong ng minimum amount due. Ito ang pinakamapanganib na illusion o panlilinlang ng credit card. Kapag nakita mo ang minimum amount due sa iyong bill, akala mo ay okay lang na iyon ang bayaran. Ngunit ito ay isang patibong. Ang pagbabayad lamang ng minimum amount ay mag-iiwan ng malaking balanse na papatawan ng mataas na interest. Halimbawa, kung may utang kang 20,000 pesos at ang minimum due ay 1,000 pesos, ang natirang 19,000 pesos ay papatawan ng interest. Sa ganitong paraan, ang iyong utang ay tumatagal ng tumatagal at lumalaki pa. Ang solusyon? Bayaran ang buong balanse, hindi lang ang minimum. Pangatlo sa ating listahan, mga hidden at dagger fees. Bukod sa interest, maraming mga hidden fees ang credit card na maaaring hindi mo napapansin. Kabilang dito ang annual fee, late payment fee, over the limit fee, cash advance fee, at foreign transaction fee. Ang mga fees na ito ay maaaring magpataas ng malaki sa iyong babayaran. Halimbawa, ang late payment fee ay maaaring umabot ng 500 pesos hanggang 1,500 pesos kada pagka-late. Ang cash advance fee naman ay karaniwang 5% ng amount o isang fixed fee, alin man ang mas mataas. Ang solusyon? Alamin ang lahat ng fees ng iyong card at iwasan ang mga transaksyong magtataas nito. Pang-apat sa ating listahan, ang patibong ng cash advance. Maraming cardholder ang hindi alam na ang pag-withdraw ng cash gamit ang credit card ay isang napakamahal na transaksyon. Kaagad na may cash advance fee at ang interest ay nagsisimulang tumakbo kaagad mula sa araw ng withdrawal, walang grace period. Bukod dito, mas mataas ang interest rate ng cash advance kumpara sa regular na purchases. Halimbawa, kung magwi-withdraw ka ng 5,000 pesos, maaari kang magbayad ng 250 pesos na fee agad at ang 5,000 pesos ay magkakaroon ng interest na 3% bawat buwan. Ang solusyon? Iwasang gumamit ng credit card para sa cash advance. Gumamit na lang ng debit card o mag-withdraw mula sa savings account. Baka naman po. Total, wala naman kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, rewards points at promos na nagpapagasto sa iyo. Akala mo ba ay nakakatipid ka sa pamamagitan ng paggamit ng rewards card? Mag-ingat, ito ay isang psychological trap. Ang mga rewards at promos ay dinisenyo upang hikayatin kang gumastos ng higit pa sa iyong kaya. Maraming tao ang gumagastos ng labis lamang para maipon ng points o makuha ang promo. Ngunit ang halaga ng points na nakuha nila ay mas mababa kumpara sa interest na babayaran nila kung hindi nila mababayaran ng buo ang balanse. Ang solusyon? Huwag hayaang kontrolin ng rewards ang iyong paggastos. Gamitin ang card para sa mga planned purchases lamang. Pang-anim sa ating listahan, credit limit increase na nag-uudyok ng paggastos. Kapag in-offeran ka ng bangko ng credit limit increase, mag-ingat.
Bagamat mukhang maganda ito para sa iyong credit score, ito ay maaaring magdulot ng temptation na gumastos ng higit pa. Ang mas mataas na credit limit ay mangangahulugan ng mas malaking potensyal na utang. Maraming tao ang nagkakaroon ng false sense of security at nag-o-overestimate ng kanilang kakayahan na magbayad. Ang solusyon? Tanggapin ang increase kung kailangan, ngunit disiplinahin ang sarili na huwag gumastos ng lampas sa iyong budget. Ituring ang credit limit bilang hindi pera na pagmamay-ari mo. Pangpito sa ating listahan ay ang balance transfer at installment plans na may hidden cost. Ino-offer ng mga bangko ang balance transfer at installment plans para akitin kang mag-transfer ng utang o magbayad sa installment. Mukhang maganda dahil mababa ang interest, ngunit may mga hidden cost tulad ng transfer fee na maaring 3% hanggang 5% ng amount. Bukod dito, kapag hindi mo nabayaran ang balance transfer sa promo period, biglang tataas ang interest rate. Ang installment plans naman ay maaaring magkaroon ng processing fee at mas mataas na effective interest rate kung ikukumpara. Ang solusyon? Basahing mabuti ang terms and conditions at computin ang total cost bago pumasok sa anumang promo. Pangwalo sa ating listahan, ang epekto sa credit score at financial future. Ang hindi maayos na paggamit ng credit card ay maaaring makasira ng iyong credit score. Ang late payments, maxed out cards, at maraming credit increase ay negatibong nakakaapekto sa iyong credit history. Ang mahinang credit score ay magdudulot ng hirap sa pagkuha ng mga pautang sa hinaharap, tulad ng housing loan o car loan. At kung makakuha ka man, ito ay sa mas mataas na interest rate. Ang solusyon? Bayaran ang iyong bills on time. Huwag max out ang iyong cards at panatilihin ang iyong credit utilization sa ibabaw ng 30%. Pangsyam sa ating listahan, fraud at unauthorized charges. Ang credit card ay vulnerable sa fraud at unauthorized charges. May mga scammer na maaaring makuha ang iyong card information at gamitin ito para sa mga fraudulent na transaksyon. Bagamat may fraud protection ng mga bangko, ang proseso na pag-dispute ay maaaring matagal at stressful. Maaari kang maging responsable sa mga charges kung hindi mo ito na-report agad. Ang solusyon? I-monitor ang iyong mga statements araw-araw. I-enable ang transaction alerts at agad na i-report sa bangko ang anumang suspicious na activity. At ang pagsampu sa ating listahan, psychological effect at swiping without feeling. Ito ang pinakadelikadong patibong, ang psychological effect ng credit card. Ang paggamit ng card ay parang virtual na pera, kaya hindi masyadong nararamdaman ng paggastos. Kapag nagsuswipe ka, walang physical na perang umaalis sa iyong wallet, kaya mas madaling gumastos. Ito ay tinatawag na pain of paying na nawawala kapag credit card ang ginamit. Ano ang solusyon? Ituring ang credit card na parang debit card. Isipin na ang bawat swipe ay katumbas ng actual na pera na aalis sa iyong bank account. Gumamit ng budgeting app para subaybayan ng iyong gastos. Mga kaalaman na hinog, ang credit card ay isang makapangyarihang financial tool kung gagamitin ng tama. Ngunit kung ikaw ay makulong sa mga patibong nito, maaari itong maging isang financial nightmare. Ang susi ay ang pagdisiplina sa sarili, pag-unawa sa mga terms and conditions, at pagbabayad ng buong balance bawat buwan. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware sa mga patibong ng credit card. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.